Elder Karang here. I am a former Iglesia Ni Cristo member born and raised for over 20 years and decided to once I discovered various false teaching. Brothers and sisters, desire for the truth. You guys have no idea how much my life has improved after leaving the Iglesia Ni Cristo. Ngayon ating pakinggan yung isang kaanib ng Iglesia ni Cristo handog sa loob ng 20 years. Pero, tinalikuran niya ito matapos may natuklasan siya. Ano kaya yun? At maliban dyan, ipagpatuloy din natin ang pagsagot. Kaugnay, naalala niyo yung pagpasok sa kaanib ng INC sa punto por punto na ayaw talagang magpakita ng mukha. Yung final verdict ng Court of Appeals ay pinawalang bisa na daw yun. Nalala nyo? Sandali ha. Pinawalang bisa daw. Oh, ito ang bahagi. Sige, asan mabasa na ang desisyon ng korte pinawalang bisa ni MacArthur? Oh, give me time. Pinawalang bisa at ito daw ang batayan. Itong referensyang ito ay galing po saan? Malacanang Palace. By the President of the Philippines. Ito po ay sa panahon ni Osmeña. Dito nyo na po, word for word, mababasa yung Court of Appeal na hanap ninyo. Oh, basa tayo. Ito. Number one, that the Court of Appeals created and established under the Commonwealth. Di ba yan yung pinagmulan ng Gazette na inyong pinangahawakan? Oh, yan. Iwan ko kung inusinti ba o sadya talagang pinipilipit ang history para magiging history. Dahil po ba sa deklarasyon ni MacArthur noong taong 1944 ay napawalang bisa na ang deklarasyon at hukom, judgment ng iba't ibang korte? Mga kapatid, alam kaya nila o nagmaang-maangan lang na may mga rulings galing mismo sa Korte Suprema kaugnay diyan? Ano yon? Yon ang ating isa sa mga tatalakayin. Samahan din niya ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. At may mga nagsabi na at may deklarasyon din na ayaw na daw umano papasukin yung grupo ng pumasok na di magpakita ng mukha. Bakit? Una, grabing pagmumura sa mga kasama nila sa kanilang TikTok. At maliban dyan, di umano opisyal na pinahintulutan ng INC ang naturang grupo. Pero, maliban na mapakinggan ninyo yung pahayag ng isang aktibong kaanib at handog sa INC noon, na iniwan niya matapos may nadiskubrihan siya. Sasagutin din natin yung paggamit ng INC sa deklarasyon ni MacArthur na null and void. Therefore, pati na yung desisyon ng korte, kahit yung pendings, ay wala ng bisa. Nangyari ba sa kasaysayan dahil sa deklarasyon ni MacArthur na lahat ng mga preso ay pinakawalan dahil walang bisa na ang deklarasyon ng korte? Isip-isip naman pag may time. Di po ba? Okay. So, acknowledge muna natin ang ating mga suking taga-subaybay ngayon.
na pumasok, mga kapatid. Sila si Jonathan Mix Vlogs diyan sa Jose del Monte, Bulacan. Si Annalisa Uso, si Rosario diyan sa Taiwan, si Papa Wox Tatay. Ako sana ang first pero nasa kabilang sipi. Si Saint Oscar Romero, 1980. Good evening. Si kapatid na Leon Napurata, kapatid na Leo Napurata, hello po, Doki. Si Juliet, 7296. Si kapatid na Erlinda Lapay, si Vivian, acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. Si, si Nestor Bernales. Mayong gabi. Subukan natin sa pananampalataya at katwiran. Oy, si kapatid na Rolly Gonzales. Hello, kapatid. Si Romel Palma. Kayo lang muna sa punto por punto magsagot, bro, dahil may final vigil kami ngayon sa close friend na pumanaw. Si Susan Oja sa Davao, si Esther Escobido. Oh, yeah. Si ano yon? Di ko mabasa. Si GM Gonzaga Guzon diyan sa Southern Liti. Welcome po sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay ngayon. Si Silagan, si Hernan Dukuntad, North Cotabato, silent viewer, si Juanita Talgi, Rinaldo Reynor Saldi diyan sa Aklan, si Anton Yanel sa Tisa, Cebu City, Yubi. Kumusta? At sa lahat ng mga kapatid. Okay, di na natin pa tatagalin po, mga kapatid. Magandang gabi po, INC Revealers. Grabe ugali. Bakit? Ano bang ugaling pinakita nila dyan sa kanilang live? Ang daming mga nagreklamo kasi grabe daw umano. Okay. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, welcome. At isa-isahin natin ito. Una, pakinggan natin itong handog na 20 years CSINC at ang kanyang mga magulang ay may tungkulin, pati na ang kanyang mga kapatid. Pero siya ay lumabas matapos may natuklasan siya sa siktang tatag ni Felix Manalo. Rang here. I am a former Iglesia Ni Cristo member born and raised for over 20 years and decided to leave once I discovered various false teachings. This is the Iglesia Ni Cristo's argument. The church established by Christ in the first century was completely apostatized. Yan. Ang argumento nila na ang Iglesia, ang Katoliko, na siyang unang Iglesia ni Cristo, ay natalikod. Alam nyo ba kung kailan nagsimula na ipinangaral yan ni Felix Manalo? Sa kanilang Pasugo Magazine, ito po. Sa pahina G's. Nagsimula ang kanilang doktrina noong 1913. Si Manalo mismo, 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. He
began preaching the Iglesia ni Cristo, stressing it was the same church founded by Christ. Yan. Imagine, meron pa mga nauna niya na nagdala sa pangalan. Kaya, bawat isa sa kanila na nagtatag ay umaangkin at nag-squat lang dahil sa nabasa sa Biblia. Tuloy natin. Felix Y. Manalo was the fulfillment of various prophecies to preach the truth. Therefore, Felix Y. Manalo is the last messenger. In this video, we will be disproving premise 2 regarding Felix Y. Manalo. This is part 2 of the series. In part 1, we were able to thoroughly disprove premise 1, which is the foundation upon which the entire belief system of the Iglesia ni Cristo Ayan, tatalakayin din natin yan sa susunod. stands. If you would like to watch part 1, click the link above. I'm going to show you that it only takes 5 minutes to disprove premise 2. The video is obviously longer than that for those that would like to go in depth. Before we continue, let's establish what a logically valid argument is. It is one that obeys the rules of logic. The premises are true, which means the conclusion is true as well. The premises, which in themselves require validation. In the end, an argument succeeds or fails on the validity of its sub-arguments. The question becomes, is premise 2 in this argument true? If it is false, the conclusion is false as well. Premise 2 of the argument is Felix Y. Manalo was the fulfillment of various prophecies to preach the truth. Letters A through D are the sub-arguments, and the numbers are the points or explanations for those sub-arguments. In sub-argument A, notice that it is entirely dependent. Ayan, nilantad niya ang maling aral sa INC, no? Na inaniba niya kung saan pinaniniwalaan niya noong tunay at ipinaglaban daw niya, nilantad niya ngayon. Part lang yan sa mga kapatid dahil may mga nabasa tayo dito. Ano bang sinabi dito? Ito ang pahayag. Sabi ni Anton Lionel, Bro Windel, ang sama ng INC Revealer magkomentaryo. Sila below the belt. Ang tirada parang iligaw nila ang mga viewers sa punto por punto. Ang sama. Iwan ko kung sinadya ba talaga nila na iligaw dahil lang sa nabasa nila na yung Commonwealth ay idineklara ni MacArthur. Pakinggan natin muna. Ito ang bahagi, mga kapatid. Sige, go ahead. Asan mabasa na ang desisyon ng korte pinawalang bisa ni MacArthur? Give me time. Ito po, ipakikita ko at malamang sa malamang ay ititigil nyo na po yan, kapatid na Wendell, kapag naipakita ko. Yun ang paraan nila para pabulaanan yung napublish sa tinatawag na official gazette kaugnay sa kasong dinidesisyonan ng Court of Appeals. Kung mapakita daw niya, itigil na daw. Pero, iwan ko kung bunsod sa kaniyang damdamin para sa pagdipinsa sa iglesyang tatag ni Felix Manalo, diyan lang ang hangganan ng kaniyang research. Dahil mabasa, umano, na may deklarasyon si MacArthur na void, ang interpretasyon, lahat na mga judgment, kahit pending cases ng mga korte, lower and higher court, ay pinawalang bisa. Kung pinawalang bisa, imagine mga kapatid, di may massive na pagpalabas sa mga nakulong. Bakit? Dahil ang mga desisyon, walang bisa. Pero, ang tanong, di ba nila alam na may mga interpretasyon kaugnay diyan at yung interpretasyon kaugnay diyan nadala yan sa
Supreme Court. At ang Supreme Court ay may desisyon. May desisyon ang Supreme Court. Mamaya, papakita natin mga kapatid. Pakinggan lang muna natin. Ito po. Ito po ang website. Pansinin niyo pong maigi. Ito po. Anong webs? Ayan. Saglit lang po. Makikisuyo na lang, Brother Jando. E-library judiciary.gov.ph asset. At pagkatapos po, ang isearch po ninyo, mga kapatid, ay General Douglas MacArthur null and void all law, sabi doon. I-search nyo po yan, makikita nyo po yan ngayon. On October 23, 1944, a few days May nabasa ako dito sa komento ni John Bilis. Tama ka, Bro Windel, yung kaso ni Rosita Trillanes laban kay Manalo ay final and executory dahil hindi umapila si Manalo. Yung retraction ay walang bisa sa final court decision. Tama. At kahit pa may retraction, di yan na ang retraction ay nilagdaan at may notaryo, pero kailangan idaan sana yan sa korte. Pero alam nyo ba na may desisyon, pati ang Korte Suprema, sa mga retraction. Kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, mamaya pakita natin yan mga kapatid. Ituloy muna natin. Pero pansinin niyo, di ba nakapagtataka na sa takbo ng taon, dumaan ng more than 10 years, saka inilabas nila yung sinabing retraction. Okay, tuloy natin. after historic landing in Leyte, General Douglas MacArthur issued a nawala. Pagpasensyahan nyo na at medyo ito po kasi ay nasa internet. Ano po? Issued A proclamation. Ito po. Issued a proclamation to the people of the Philippines which declared, ito na po, alin-alin yung mga idineklara ni General MacArthur, that the government of the Commonwealth, di ba dyan nangyari yung Gazette, of the Philippines is subject to supreme authority of the government of the United States, the sole and only government having legal and valid jurisdiction over the people in areas of the Philippines of enemy occupation and control. That is number 1. Number 2, the law that the laws now existing, that is 1944, that the laws now existing on the statute books of the Commonwealth of the Philippines and the tuloy natin, regulation promulgated pursuant thereto are in full force and effect and legally binding upon the people in areas of the Philippines, free enemy occupation and control. Ito na, number 3. Ito na po yung hinahanap ninyo. Brother Wendell, that all laws, ano pa? Regulations, ano pa? Processes of any other government in the Philippines than that of said Commonwealth are null and void without legal effect in area of the Philippines. Kaya yung nangyari noong 1942, pinawalang bisa, null and void. Ayan. Okay, yon. Ang galing talaga mag-research. Sorry, di lang magaling umanawa. Bakit?
Dahil po ba sa naturang deklarasyon ni MacArthur sa Commonwealth, yung null and void, ibig po ba sabihin na lahat ng mga desisyon ng korte, yung final verdict ng korte, lower and higher, ay wala ng bisa? Okay. Iwan ko kung ni-research ba talaga nila. Dahil revealer daw sila. Alam kaya nila ito? Ha? Anong taon ito? Tingnan niyo mga kapatid. Ma-research din ninyo yan. Yan ang sasagot sa kanilang palpak. Ito. Kocham versus Valdez Canty. Decision 1954. Bago lang yan. 1944 yung idineklara Commonwealth ni MacArthur. September 17, 1945. Ano yung nakasulat dito? Petition for mandamus 6 to continue civil case proceedings initiated under Japanese occupation. Supreme Court rules such acts void post-liberation, citing MacArthur's proclamation and lack of legislative authority. Ngayon, ito, tingnan natin ang detalye dito. Ito, mga kapatid. Significance of de facto governments. The court analyzed whether the government during the Japanese occupation were de facto government, which would affect the validity of their judicial acts. It was determined that such governments were indeed de facto, but their acts were subject the scrutiny regarding their compliance with international law. Validity of judicial acts under occupation. Judicial acts and international law. Generally, acts of de facto government are considered valid under international law, provided they are not of a political nature. The court found that the judicial acts performed during the Japanese regime were valid and should remain so by virtue of the principle and post limine, which allows for the restoration of the rights after liberation. Interpretation of process and proclamation. Definition and scope of process. The term processes in the proclamation is interpreted broadly to include all judicial processes. The court discussed that the legal interpretation should favor maintaining judicial order and upholding rights rather than nullifying them without clear legislative intent. Jurisdiction and of the Commonwealth Courts. Restoration of courts. Upon re-establishment of the Commonwealth government, the courts were considered to have jurisdiction over cases pending at the time of liberation. The court concluded that the Court of First Instance of Manila had the authority to continue proceedings from the defunct Japanese government as long as they were not explicitly invalidated by laws. So, malinaw yan mga kapatid na nasa korte. Dumaan yan sa Supreme Court. So, anong nangyari? Tuloy natin.
Ito. Posible di nila yan nabasa. This order recognized the continuation of cases. The previous courts, implying that the judicial proceeding during the Japanese occupation were valid. Consequences of the ruling. Mandamus order. The court issued a writ of mandamus compelling the respondent judge to continue the proceedings in civil case number 3012. This ruling is significant as it establishes the principle that the judicial processes under a de facto government can retain validity unless expressly nullified. Key takeaways. Proclamation by General MacArthur invalidated all acts of the Japanese-sponsored government but did not retroactively invalidate non-political judicial acts. Nasa Supreme Court yan, mga kapatid. Ang tanong, alam ba nila yan? Alam ba nila yan? Na may mga ruling kaugnay diyan. Okay. Di lang yan. Meron pa. Ito, ito mga kapatid, pakita natin na. So, yan. Ito, binasa natin kanina. So, ito, Proclamation of General MacArthur, October 23. Ito, binasa nila at sinabi diyan na pinawalang bisa daw lahat. Kaya kung tignan ninyo ito, petitioner contending that the judicial acts and proceedings, especially those not of a political nature, tandaan ninyo, yung kay Manalo, hindi yun political nature, should continue under the principle of de facto authority and post limit so to compel the continuation of the case. Yan. Tingnan pa natin. Ito ang mabasa, mga kapatid. The controversy on judicial continuity. The respondent judge, citing the MacArthur Proclamation, held that the lower courts had no jurisdiction to continue the proceedings pending under the de facto Japanese-sponsored government. The petitioner contending that the judicial acts and the proceedings, especially those not of the political nature, should continue under the principles of the de facto authority and post limite sought to compel the continuation of the case. Yan. So, di kaya nila nabasa ito, na may mga inilabas na desisyon ang Supreme Court, mga kapatid. Ano pa? Ito pa, sa in-bank, makita natin. Ito, pansinin ninyo, mga kapatid, ano po bang makita natin? GR number L-5 noong September 17, 1945. Isang taon lang yan. Binanggit diyan ang kaugnay sa proclamation issued on October 23, 1944. Ito, by General Douglas MacArthur, Commander-in-Chief of the United States, which he declared that all laws, regulations, and processes of any of the government
in the Philippines than that of the said Commonwealth are null and void. And without legal effect in the area of the Philippines, free of enemy occupation and control. So ano ang kanilang interpretasyon? Walang bisa na ang desisyon ng korte. Okay. Ito. We shall now proceed to consider the first question. That is, whether or not the rules of international law, the judicial acts and proceedings of the courts established in the Philippines under the Philippine Executive Commission and the Republic of the Philippines were good and valid and remain good and valid even after the liberation or occupation of the Philippines by the United States and the Filipino forces. Iyan. Di ba nila yan natuntun? Research naman pag may time, di ba? Pagkatapos tinanggal na daw, kung tinanggal na, kung wala ng bisa, asan ba mabasa na ang daming mga nabilanggo na pinalabas dahil walang bisa yung desisyon? So, mapansin ninyo, mga kapatid, meron talagang iniwasan. Kung maalala ninyo, tinanong natin, pinakita natin yung official gazette, at tinanong natin, ito. Next question. Na katanungan. Dito sa ipinakita kong decision of Court of Appeals, official gazette, July 1942, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na ginahasa siya ni Felix Manalo at may iba pang mga babae? Batay dito sa decision of the Court of Appeals, official gazette. Hindi ba niya binanggit? Sagot. Ito po, sagot. No? Teka lang po ha. Ito po. Sa official gazette po, wala siyang isinaad para mag-apila na siya ay ginahasa. Wala. So, diyan mapansin ninyo mga kapatid ang misleading. Di ba nakasulat ang binanggit niya sa official gazette? Yung kaugnay sa sinabi, wala daw. Ay, papalakihin natin. Palakihin natin ha. Kaya binasa natin ito. Ang part sa official gazette. Ito po makita ninyo mga kapatid. No? So, dito, mapansin ninyo, wala daw umano. Ito ang mabasa natin. No. At first, he courted me, but when I refused, he acceded to his wishes. He struck and beat me, which rendered me unconscious. And when I was already unconscious, he raped me. So, yan. Ang sabi niya, wala daw. Wala daw binanggit. Pero malinaw yan. At binasa niya dito yung tinatawag na retraction, na lumabas ang retraction, di na dumaan sa korte, lumabas ang retraction daw. Una, sino ba ang nagreklamo? Ang kaso kasi dito, bakit di siya, ang issue natin, bakit hindi nakulong? Kung siya ay napatunayan na una, siya pinanigan si Rosita Trillanes sa Court of Appeals. Ibig sabihin, kung pinanigan siya sa Court of Appeals, ibig sabihin, hindi pinaniniwalaan ng Court of Appeals yung reklamo na libel ni Felix Manalo noon. So ano ang punto kung di pinaniniwalaan? Ibig sabihin, pinaniniwalaan ng Court of Appeals yung pahayag mismo ni Rosita Trillanes. Kaya doon pumabor kay Rosita Trillanes. Di po ba? Okay. So,
para malihis, yon, naghanap sila ng paraan para pagtakpan. Sa anong paraan? Ang ginamit nila ay yung deklarasyon ni MacArthur. Pero, ang tanong, sa deklarasyon ni MacArthur, ang interpretasyon nila, yung nasa official gazette, wala na yon dahil null and void na daw umano. Yan. At maliban dyan, ang wala nang talaga umanong kabuluhan dahil may retraction na. Una, mga kapatid, tandaan natin na ano bang mandate sa tinatawag na Court of Appeals? The decisions are final except when appealed to the Supreme Court. Sa anong paraan? Binigyan sila ng pagkakataon na magpetisyon sa Supreme Court. Pero, ginawa mo yan? Di pa ba? Hindi. Okay. Ngayon, balikan natin. Ano po bang paniwala ng korte kaugnay sa mga tinatawag na retraction? Okay, tingnan natin kung ano ang paniwala batay sa mga lumalabas na jurisprudence ng korte. Ito, mga kapatid. Affidavits partake. Okay, ito dumaan na ito sa korte pero ito ang pahayag ng Korte Suprema. Affidavits partake of a recantation which is aimed to renounce their earlier testimonies and withdraw them formally and publicly. Verily, recantations are viewed with suspicion and reservation. The court looks with disfavor upon retractions of the testimony previously given in court. It is settled that an affidavit of desistance made by a witness after conviction of the accused is not reliable and deserves only scant attention. Ito na tinatawag na recantation o affidavit of retraction, dumaan ito sa korte, mga kapatid. Pero may pananaw ang korte kaugnay dyan. Ano pa ang pananaw ng korte kaugnay dyan? Ang daming mga inilabas kaugnay sa tinatawag na retraction, mga kapatid. No? Kaya, yung sinabi nilang retraction daw, lumabas, anong taon? Imagine, more than 10 years na? More than 10 years. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.